ito Mayor, dahil nga ito, maitanong ko na rin, samantalahin ko na lang din 'tong pagkakataon na 'to Mayor. Ito nga dahil, ito nararanasan natin yung mga tensyon sa ibang bansa, sa Middle East, tumataas yung produktong petrolyo, mga ganyan o mga bilihin. Diyan Mayor sa Tinambak, kumusta ang ating, mga yun nga, sa mga bilihin sa petrolyo? Ano yung ating mga ginagawa regarding diyan, Mayor Bubit? Ay sir, talagang naman talagang nakakalungkot po itong krisis na ito kasi lahat naman po apektado although sa petrolyo talaga pero because of logistics then definitely affected lahat ng mga pangunahing bilihin. So although talagang hindi natin maiiwasan talagang tumataas naman ang presyo ng petrolyo ngayon lalo na sa wala naman po tayong although meron po tayong established na komitiba actually based on sa executive order na ipinasa ko para bantayan yung mga presyo or bantayan kung mayroong mga pag-aabuso ng mga negosyante lalo na sa presyo ng mga pangunahing bilihin. So far, wala pa naman pong naitala na pang-aabuso or mga violations or nag-exceed doon sa mga published na presyo na itinala ng ating DTI. So katuwang natin po dyan ang personnel ng DTI para ma-monitor po na talagang walang lumalampas or sumusobra or talagang walang nang-aabuso lalo na sa presyo ng mga pangunahing bilihin. So apektado po talaga lahat and even in fact we implemented 4-day work sa ating lokal na gobyerno although karamihan po during Fridays ay working from home except lang po doon sa mga essentials na services na kailangan talaga na ang presensya ng personnel sa mga opisina. Opo, yun. Eto maidagdag ko pang katanungan diyan, Mayor. Isang katanungan diyan, Mayor. Kumusta yung reaction diyan, Mayor, ng mga driver natin, especially yung mga tricycle driver, mga jeepney driver, and mga residente, mga nagtitinda, mga magsasaka, regarding nga po dito sa krisis na ito, Mayor Bubit? Talagang kahit naman ang kahit labag man sa kanilang kalooban, talagang kailangan lang talaga nilang sumunod sa mga pinapairal nating mga patakaran lalo na sa pag-regulate ng mga prices. Lalo na sa mga pamasahe. Although nakausap na natin, in fact today, meron po tayong asistensya doon sa 246 na mga drivers ng tricycle drivers. Meron tayong mga fuel subsidies na ipamimigay ngayong araw, ngayong hapon po yun, alauna. So may mga activities po kami ngayon na galing sa ating gobyerno, lalong-lalo na kay Congressman Arnie Fuentebella, magbigay ng mga fuel subsidies sa ating mga drivers para naman kahit papaano may hindi masyadong or kahit papaano natulungan natin sila at least na-regulate din natin or na may constant interaction tayo sa ating mga drivers kasi sila ang numero uno nga maapektuhan dito. Although sa mga travels medyo napansin natin na talagang kumunti lalo na nung during the heights of Holy Week, konti lang ho yung mga nag-travel na bisita or lalo na po dito sa bayan ng Tinambak. Although may mga resorts tayo, may mga beaches, napansin po namin na talagang bumaba yung bisita namin. Almost 80% reduction ng visitors ang naobserba po dito sa bayan ng Tinambak. Although sa mga presyo naman ng mga pangunahing bilihin, meron tayong committees or mga personnels na nagmo-monitor sa bawat pamilihan. So talagang so far wala naman pong pang-abuso. Although nagkaroon talaga ng reduction lalo na sa mga sales, maraming nagtitipid ngayon. Although sa parte naman ng lokal na gobyerno ng bayan ng Tinambak, talagang we are practicing austerity measures talaga para ma-preserve yung resources natin sa mga darating pang mga araw. Opo, iyon 'no. So with that Mayor, ito, bago tayo magtapos, siguro ano na lang Mayor ang inyong maiiwan na mensahe. Una, dun sa ito nga, sa pinag-usapan natin kanina, yung about sa, pang-aabuso kay Mau, and ano ba yung mga aasahan pa namin dito sa inyo po, regarding dito sa pangyayaring ito. And also, panawagan natin sa mga residente, mga kababayan natin, mga driver, mga magsasaka na apektado po nitong krisis sa langis. Sige Mayor, bigay ko po sa inyo ang linya.
Okay sir, thank you very much. Unang-una gusto ko lang pong linawin na base po doon sa liham na natanggap natin at nakarating po sa ating mahal na Pangulo. Unang-una po, hindi ho ba related yung bata doon sa biktima as portrayed doon sa letter na sinulat niya sa mahal na Pangulo. Kaya ang sabi nga namin kung meron nagkaroon kaagad ng misrepresentation or parang pagsisinungaling doon pa lang sa una, paano natin kako paniniwalaan ng kanyang mga allegations. Pangalawa, lahat po ng mga nabanggit na pang-aabuso ay nangyari po yan way back 2018 and 2022 at lahat po yan nabigyan naman po ng aksyon ng ating gobyerno. Gustong sabihin ay meron tayong gobyerno kasi base po doon sa letter, parang pinalalabas na wala tayong aksyon o ang gobyerno ng Barangay Calooco or ng Bayang Tinambak ay walang ginawa. Pero lahat po yan, sabi nga natin, base naman sa mga investigasyon, even confirmed ng ating mga kapulisan at ng NBI and everything from DSWD, na-confirm naman na lahat po yan ay may mga aksyon naman na ginawa. So in fact, nakakulong na nga ang suspect at yung isa at large, although mayroong manhunt operation ang ating kapulisan. Pangatlo, isinisabi ko nga na lahat po yung mga bisita ngayon or even yung minor na sinasabi na sumulat, lahat po yan talagang tinanggap na bisita ng aming bayan, lalong-lalo na ng Barangay Calooco. Well, minelcome po sila lahat, binakita ng magandang asal, pinakisamahan, tinulungan. Pero sabi nga natin, nakakalungkot kasi despite the fact na sa kabila ng lahat ng mga ginawang kabutihan sa kanila, nagawa pa nilang sirain ang aming bayan o ang reputasyon, lalong-lalo na ng Barangay Calooco. So ito lang naman po ang sinasabi namin, ang lokal na gobyerno ng bayan ng Tinambak ay hindi ho ito tolerate ang mga ganyang klaseng pang-abuso. Kasi unang-una sa aking administrasyon, talagang pangunahing layunin ko po talaga, siyempre, yung future ng ating kabataan. So in fact, we offer so much assistance sa mga edukasyon, sa scholarship and everything, pati mga ayuda. So number one po talaga yung ating mga kabataan po dyan. So pang-apat, hindi ho tayo nagpapabaya, lalong-lalo na ngayon, tinututukan natin yung Barangay Calooco, lahat po ng mga pamilya, in fact, at karating na barangay, dinamay na ho namin para ma-monitor. Kung mayroong mga nakatalang abuso, definitely it will not be tolerated. And lahat po yan, bibigyan natin ng karampatang aksyon. Now, tungkol naman po dun sa ating bahay ampunan, sabi ko nga, panglima, sabi namin we will extend all the necessary assistance just to make or matulungan kung meron talagang pangangailangan lalo na sa pag-asikaso ng mga requirements para maging legal yung establishment. Kasi so far as of this date, wala hong certificate of registration yung sinasabing bahay ampunan. Wala ho yan license to operate as a bahay ampunan. So sabi nga namin, kung talagang gusto naman ito, ay natutuwa naman talaga ang lokal na gobyerno na magkaroon ng ganyang establishment. Pero dapat kailangan rehistrado ka, legal ka, para alam natin na walang irregularidad na nangyayari. Now, doon naman po sa presyo na sinasabi, dahil epekto nitong ating krisis na dinaranas natin sa panahon ngayon, ang lokal na gobyerno naman ay hindi na nagpapabaya para masiguro natin na walang maitatalang mga pang-abuso, lalo na sa mga presyo ng pangunahing pamilihin and siyempre sa mga pamasahe sa transportasyon. So yan po sa bayan ng Tinambak. Para ho sa mga nakikinig, maayos po ang bayan ng Tinambak. Mabubuti po kaming tao dito. Hindi po kami abusado. Pangalawa, ang aming gobyerno ay hindi ho nagpapabaya para mangyari ang anumang pang-abuso kahit sino man, bata ka man, matanda, babae o lalaki, hindi namin ito tolerate po yan. So lahat po ng bisita, welcome kayo sa bayan ng Tinambak.